Inihahandog ng Radyo Maria Philippines, Bringing Christ into Your Home, ang palatuntunang mistisismo, ang makadiyos na pag-aaral tungkol sa kaluluwa ng tao, ang tunay na buhay makadiyos. Mapayapang pakikinig po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng Radyo Maria na sumasayang papawid dito sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM sa Cagayan, 102.1 FM sa Isabela, at 95.9 FM sa Zambales. Magandang gabi po sa inyong lahat. Brother Ronnie Akla po, sumayin niyo po lahat ng kapayapaan. Ito naman po si Brother Rigo Silva, patuloy na bumabati sa lahat ng mga Kristiyano at sa lahat ng mga kapatiran sa apat na sulok ng daigdig. Magandang gabi po ng linggo ng kapayapaan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kami pong muli si Sister Marjorie ng San Rafael. Brother Eddie Pulpo ng Davao, Pampanga. Magandang gabi po sa inyong lahat. Siya po pagpupugay sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo po sa inyong lahat. Muli po ang pagbati po ng isang mabiyayang gabi sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay ng himpilan ng ating malay na ang Radyo Maria, Bringing Christ into Your Home. Linggo na naman po ng gabi at muli na naman namin kayong inaanyayahan na kami po ay inyong samahan sa pag-aaral at pagtuklas sa mga hiwaga at karunungan ng mga salita ng Diyos dito sa programang Ang Mistisismo ng ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, ang tunay na buhay makadiyos. Hangad po ng programa natin ito na makapagdulot po sa inyong mga tagapakinig ng Radyo Maria ng mga kaunawaan tungkol sa katotohanan ng ating pangkaluluwang buhay. Ngunit bago po tayo tuluyang dumako sa ating mga paksa, kayo po ay aming inaanyayahan sa pag-aalay ng isang panalangin. Ave Maria Purisima, Simplikado Concebida. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Hallelujah! Mapalad ang mga taong may takot sa Panginoon, na lubhang nasisiyahan sa kanyang mga utos. Ang kanyang lipi ay lalakas sa ibabaw ng lupa. Ang salinlahi ng mga matuwid ay pagpapalain. Mapapasa kanyang bahay ang kasaganaan at ang mga kayamanan. Ang kanyang kabanalan ay mananatili magpasawalang hanggan. Siya ay sumisikat sa kadiliman na gaya ng isang liwanag sa mga matuwid. Siya ay mabuti, maawain at makatarungan. Kabubuti ng tao ang maging mapagbigay at mapagpahiram. Ng isang ayon sa katarungan ang kanyang mga kapakanan. Hindi siya matitinag kailanman at mapapasa taong makatarungan ang walang hanggang alaala. Hindi siya matatakot sa masamang balita. Ang kanyang puso ay matatag. May pananalig sa Panginoon. Matatag ang kanyang puso. Hindi siya natatakot hanggang sa makitang malupig ang kanyang mga kaaway. Mapagkawang gawa siya sa mga dukha. Ang kanyang kagandaang loob ay nananatili magpakailanman at ang kanyang noo ay dadakilain sa kalawatian. Makikita ito ng mga masama at malulungkot. Mga nagngangalit ang kanyang mga ngipin at siya ay mawawala. Ang pita ng masasama ay mapaparam. Inang birheng reyna ng langit at lupa, Panalangin niyo po kami. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Brother Rico, sa atin pong panalangin. At muli po, gandang gabi po sa inyo lahat, mga minamahal naming taga-subaybay at tagapakinig po ng himpilan po ng ating malay na. At narito po muli ang ating pong mga bumubuo po ng mistisismo ng programa po natin ito, at muli pong bumabati sa inyo na
At nag-aanyaya na kami po ay inyong samahan. Magsama-sama po tayong lahat sa impapawid sa atin pong muling pag-aaral at pagtuklas po ng mga nakapaloob na kahulugan ng banal na salita ng Diyos, ng spiritual nating buhay. Ano po. Nakaraan nga po, bago po tayo tuloy pumasok po sa dumako sa ating magiging paksa, ano po, ang huli po nating iniwan na paksa ay ang pagpapakaganap. Na doon nga po nakita po natin na ang pagpapakaganap ay isang buhay na mahirap maintindihan, ano po. Sapagkat ito po ay buhay na hindi po maaaring makilala agad, di ba? Kasi po, na nakasanayan po ng tao na sabi nga po wala pong taong ganap o walang taong perpekto. Subalit sa aral po ng ating Panginoon, pinakita po niya ang pagiging isang ganap. At itinuro pa po niya ano po, kung paano tayo magiging ganap. Marami nga po siyang tagubilin kung paano. Isa na nga po yung pag-ibig sa ating kapwa, lalo tigit sa ating mga kaaway, yung mga taong hindi po natin gusto. Yung mga taong ayaw po nating makasama. Ano po, yun po yung pinaiibig sa atin ng Panginoon. Ano po? Mga hindi natin bate. Oo. Kung minsan nga po, pati sarili natin, hindi natin bate eh. Ano po? Kaya na. Hindi kita bate. Kaya po, ito po yun po yung mga tagubilin po ng Panginoon ng pagpapakaganap para maging katulad na po tayo ng ating amang nasa langit na nagpapasikat ng araw sa lahat. Ano po, wala pong tinatanging tao. At sa bagay pong yan, doon po ay nabanggit po natin doon ang buhay mistiko, buhay ng tunay na buhay maka-Diyos ay ang pakikipagkaisa sa Diyos, katawan at kaluluwa. Kaya naman dito po sa ating papasukin na paksa, pamamagatan po natin tong material para sa spiritual para sa Diyos. Ano po? Na babasahin po muna sa atin ang ating kapatid upang ating pong matalakay. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Sumayin niyo rin. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ng Espiritu Santo sang-ayon sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto na may kabanata 9, talata 1 hanggang 14. Luwalhati po sa inyo, Panginoon. Hindi ba ako malaya? Hindi ba ako apostol? Hindi ko ba nakita si Kristo Jesus na ating Panginoon? Hindi ba kayo ang gawa ko sa Panginoon? Kung sa iba ay hindi ako apostol, sa inyo man lamang ako ay gayon, sapagkat kayo ang tatak ng aking pagka-apostol sa Panginoon. Ganito ang aking isasagot sa mga nagbibintang sa akin. Wala ba kaming karapatang kumain at uminom? Hindi ba kami maaaring magsama ng isang babae, isang kapatid gaya ng ginagawa ng ibang mga apostol, na mga kapatid ng Panginoon at ni Cephas? O ako lamang ba at si Bernabe ang walang katwiran na tumigil sa paggawa? Sino ang kawal na naglilingkod sa sarili niyang gugol? Sino ang nagtatanim ng ubasan at hindi kumakain ng bunga nito? Sino ang nagpapastol ng kawan at di nakikinabang sa gatas nito? Ito ba ay sinasabi ko ayon sa kaisipan ng tao? Hindi ba ganito rin naman ang nakasaad sa batas? Sapagkat ito ang nakasulat sa batas ni Moises. Huwag mong lalagyan ng busal ang baka kung gumigiik. Iniisip ba ng Diyos ang mga baka? Hindi ba tayo ang tinutukoy? Dahil sa atin kung kaya sinulat ito, sapagkat ang nag-aararo ay nag-aararo ng may inaasahan at ang gumigiik naman ay may inaasahang bahagi. Kung naghasik kami sa inyo ng mga kayamanang pangkaluluwa, malaking bagay kaya ang umani kami ng inyong mga kayamanang pangkatawan? Kung ang iba ay may ganitong karapatan sa inyo, gaano pa kaya kami? Ngunit hindi namin ginamit ang ganitong karapatan at sa halip ay tiniis ang lahat upang hindi kami makahadlang sa ebanghelyo ni Kristo. Hindi ba ninyo nalalaman na ang mga gumaganap ng mga banal na tungkulin ay nabubuhay sa templo at yaong mga naglilingkod sa dambana ay may bahagi sa mga alay sa dambana? Gayon din naman ipinag-utos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng ebanghelyo ay mabuhay sa ebanghelyo. Ito po mga kapatid, ang banal na salita ng Diyos. Maraming salamat Sister Marjorie sa atin pong paksa. At ito na nga po, dumarako na po tayo sa atin pong pagtalakay dito sa paksang to, na ang pamagat nga po ay material para sa spiritual
spiritual para sa Diyos. At ito po ay ayon sa sulat ni San Pablo Apostol, sa unang sulat po ng ni San Pablo Apostol sa mga taga-Korintyo. Ano po. At dito po tinutukoy po ni Apostol San Pablo na yung pong pagkakaroon po ng gawain ng isang apostol. Ano po. Kasi po isang apostol, siya po ay isang taong po nagdadala po ng ebanghelyo ano po sa panahon po nila. Kamukha rin po ng ating Panginoong Jesucristo noong mga panahon ng kanyang pangangaral na sabi nga po mayroong mga positibong pananaw sa kanila at negatibo rin po ano po. Sana nga po ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nangangaral, laging may nag-o-observe sa kanya. Minsan naman kausap niya o si Magdalena, yung isang babae, di ba, na si Magdalena na yumakap sa kanya tapos hinugasan ng kanyang paa ng luha at pinunasan ng kanyang buhok ano po doon sa mga ebanghelyong nakaraan ano po nasasabi ng mga stricto sa batas ni Moises na hindi ba niya nakikilala yung babaeng yan kung sino yan sapagkat nga po sa kapanahon na yun kung isang taong makasalanan nakikipaglapit ka nadudungisan ka rin ayon sa kanilang mga paniniwala ano po. O kaya naman yung ating Panginoon noon, kumbaga sinisilip nila sa ganung mga pangyayari sa kanyang pag-minister ng panahon na yun, ano po, ministriya ng ating Panginoon. At gayon din po sa buhay nila San Pablo, kaya naman dito, nasasabi ni San Pablo, hindi ba ako malaya? Hindi ba ako apostol? Hindi ko ba nakita si Kristo Jesus? Kasi sapagkat nakikita po nga natin dito sa ating pong binasa na si Apostol San Pablo ay nakakaranas din po ng ganung klase ng mga pagbatiko sa kanyang mga ginagawa ano po. Kumbaga sa mga material na bagay, meron din po siguro mga sumisilip sa kanila kung bakit sila ganito ganyan ano po, kamukha ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga rito, wala ba kaming karapatang kumain at uminom? Ano po? Sa pagkain at pag-inom, hindi po natin alam kung anong partikular na ininom at sa kinain dito ano po. Maaari sigurong kasi ito po ay umiiral pa rin po sa mga kapanahonan noon kung paano ang pagkain hindi naman basta-basta ng mga panahon na yun sapagkat ito po ay nasasako pa po halos sila ng mga kautusan na sumusunod sa mga patakaran ni Moises ano po katulad po ng mga pagkain hindi naman po basta-basta pagkain ng kung ano-ano lang kinakain doon ano po. At katulad din sa pag-inom, maaaring po ito'y masabi natin tubig o kaya alak, ano po. Pero ito po ay napapanood po sa ating paksa na ano ba itong material na bagay? Kung tayo ba mag-i-spiritual, ano ba magiging pananaw natin sa mga material na bagay na yan, ano po. At kung tayo may material na bagay, ano ba magagawa nito? Sabi nga po, para tayo dalhin sa buhay na walang hanggan, ano po. At ito po ang ating papasukin, mga minamahal naming taga-subaybay. At dito po sa paksang ito, unahin po natin Sister Marjorie uli. Yun nga po, pinaliliwanag nga po ni San Pablo na sa kanyang pagsusumikap at pagtitiis sa paglaganap nga po ng ebanghelyo as a way of serving God nga po. Yung mga tao naman na nagsisunod, na nagsipagbago, sila po yung naging tatak ng pag-aapostol nila. Yung mga tao na sumunod sa mga apostol, no, mga nakarealize na magbago at magbalik loob sa Diyos, sila yung naging bunga ng gawan niya bilang apostol si San Pablo nga po. At bilang mga bunga dun sa mga taong yon, no, katulad nga po nung batang lalaki na atin pong tinalaki ng mga nakaraan, pwede din po tayo maging isang apostol through sa pagbibigay po ng ating kung anong meron tayo. Yun nga po yung paano ba natin giging bunga ng spiritual yung mga material na meron tayo. Di po ba sabi ni Jesus Christ dun sa batang mayaman, ipamahagi mo yung kayamanan sa mga dukha. So through that, di po ba nakakabunga tayo ng kayamanan kung makakaya po nating ibigay yung mga meron tayo sa mga nangangailangan without asking for return. Di po ba? Na ganun din po na kung paano ibinigay yung buhay ng mga apostol para kay Kristo. Sa atin naman po mga tao, syempre hindi naman po natin masasabi na agad-agad may susuko natin yung sarili natin sa Diyos. But unti-unti, di po ba, yung mga spiritual na gawain na
katulad ng pagmamalasakit natin sa kapwa natin, isang bahagi na yon sa ating buhay na pwede ikalaki po ng espiritualidad po natin. No, pagiging isang way din po yung mga pagtitiis natin na makasunod po kay Jesus Christ. Isang way po yun na pagiging apostolate po natin sa Kanya. Syempre po, hindi naman agad-agad sumunod ka, lahat iipunin mo. You can't absorb everything nga. Sabi nga, 1,000 days on earth is 1 day to God. No, you can't absorb everything. So, kung gugustuhin mo, una, syempre, kailangan may pagpapanibago sa iyong isip. Kailangan may dakilang hangarin ka. And for you to earn the eternal life, yun nga, katulad ng mga apostol ni Kristo, no, we can be the light of the world na magkakaroon din tayo na magiging isang tatak din tayo ng pag-aapostol ng mga apostol ni Kristo, ng mga nagsisunod sa pagsunod din natin kay Kristo through our works. Maraming salamat, Sister Marjorie. Si Brother Rico naman. Brother Rico, dito po sa paksa na material para sa spiritual. Kung yung katuruan sa buhay mysticismo na isa to sa mga, kumbaga sa tato o sa tatak yan, nakatatak sa kaluluwa ko to yung pag-aaral sa cause and effect, dahilan at bunga. Malaking kinalaman sa Ebanghelyo binasa ng Espiritu Santo, no? Dito binibigyan din ni Pablo, San Pablo. Actually, ang title ng binasa ng mga halimbawa ni Pablo, pero ito sa ngalan ng udyok ng Espiritu Santo, pinamagatan nating material para spiritual para sa Diyos, no? Dito ay pinakikita na kung si Pablo sa sarili niya ang siyang mag-audit sa sarili niya sa mga sa takbo ng pamumuhay niya, which is salat siya sa kayamanan dahil nalingkod na siya ni Kristo, yung mga tulong sa kanyang financial o material ng mga tao na sa paligid niya, ayaw niya i-grab yan, ayaw niya makakita ng ang mga tao ng pananamantala niya dahil ginagalang niya yung Ebanghelyo tinuro ni Kristo, kasi yung Ebanghelyo ni Kristo, which is dang katuhan ng buhay, ang pinaka-center point ng DKB ay yung love of fellow and love to God, pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa Diyos. Kaya ayaw niya mabutasan siya, ayaw niya makitaan siya ng negatibong epekto na nananamantala siya, kasi sabi niya dahil pa rin sa Ebanghelyo kaya hindi namin tinaan yan, parang gano'n. Pero truthfully, in nature, sa natutunan na kailangan niya ng mga suportang material dahil sa isang lingkod ng Diyos na yun naman, tatanggapin niya lang yun, bahagi ng effect yun, bunga ng paglingkod niya. Kaya sabi niya, yung mga magsasaka na, may karapatan sa kanyang ani. Ito mga naon ng mga naglingkod, ganito, ganyan, epekto yun, ng pagmamahal sa kanya ng Diyos, kasangkapan yung tao na pwedeng gamitin tumulong sa kanya sa material way, dahil si Pablo, isa na rin silang iwan yan Bagamat hindi napasama sa Chosen 12 yan Talagang hinarap na yung pagiging buhay makakristo, Kristiyano, dahil talagang ang proven effect sa kanya ng Diyos na gano'n, matindi, magmula pamumuhay niya na warrior siya. At ang pinagpapatay niya, pinagpiutig siya mga makakristo, mga Christian, binigtad din Diyos ang buhay niya Kaya nang pinabayan sa Diyos ang buhay niya, ang epekto naman talagang halos wala siyang time para sa flesh life o para sa mga material life Tagang sinuong niya na ang buhay na spiritual Kaya yung material miss niya, make sure niya na padala ng Diyos yun sa ngalan ng effect o bunga ng kanyang paglilingkod sa Diyos na may mga tumutulong sa kanya ng mga tao. Pero ano pa rin siya, akwido pa rin siya, hindi siya basta-basta nagdagrab Ayaw niya na magnegatibo tao, madumihan sa isip na yung mga material things na yan, inuobligan niya sa kanila. Sabi niya, tumulong mo kayo ng pangkatawan, dapat lang kasi naglilingkod mo sa pangkaluluwa ninyo, parang gano'n malaking kinalayan niya yung mysticismo nga ngayon, tulungan niya kung isa kang lingkod ng Diyos tayo mga kapareha natin, hinanap lang kanila ng langit o talag bilang karagdagan binibigyan Diyos sa kanila, may mga instrument, may mga sangkapan, may mga sponsors dyan willfully, heartfully, lahat ng lima tatawag malinis ang isip sa ng mga tao sumusuporta sa inang simbahan, lalo na sa Radyo Maria Philippines worldwide. Ganyan din naman yung mga laiko, mga laymans. Kaya may mga tumutulong dyan ng mga kapatra pag hindi nila kayang pang-spiritual na kakayanan,
Sila naman yung mga nakadisenyo o idinisenyo ng Diyos para tumulong sa material na kapakanan naman. Tulungan lang yan, kaliwat kanang kamay. Kanang kaliwang kamay ng Diyos, spiritual. Kanang kamay ng Diyos, material. Kaya sa ating mga kapatiran, naway magbigay ito isang aral sa lahat na kung tayo ginagamit ng Diyos na tumulong sa mga kapatiran, normal lang yon. At ang kapatiran naman, ginagamit ng Diyos para tumulong sa ikuundan ninyo mga kalwa. Ganun sa literal, both church yan ha, literal church at spiritual church. Lalo na yung domestic church. Yun lang po muna. Maraming salamat, Brother Rico. Kaya po dito sa atin pong paksa, makikita po natin dito na mayroon pong material po na hindi naman po porke tayo mag-spiritual po, puro na lang po tayo spiritual po. Meron pong bahagi ng material na maaari po nating gamitin sapagkat hindi po tayo magkakaroon kailanman ng pagkilo sa spiritual kung wala po yung material. Parang katawan lang po yan, kaluluwa, po. Kung wala kang katawan, paano kang maglilingkod sa Diyos? Puro ka lang kaluluwa. Po. So, kaya nga po sa binabanggit po ni San Pablo, tinutukoy niya ro na kung tutuusin nga, kung maghingi man siya, pwede naman Yan. Na para sa kung baga obligahin niya yung mga tao, pwede naman. Kaya lang, hindi niya ginagawa yon dahil sa ito ay maaring maka-apekto doon sa kanilang pananampalataya, di ba, na mapag-isipan pang siya nananamantala o kaya ginagamit lang niya ang pangalan ng ating Panginoon para makakuha ng material na bagay. Kaya naman kung atin pong aalamin ang naging buhay po ni San Pablo bilang isang apostol, kung ang saan niya kumukuha ng kabuhayan niya, ano po ba naging trabaho ni San Pablo? Mga minamahal namin taga-subaybay, meron po siyang hanap buhay, Hindi po siya basta lang nagsasalita ng salita ng Diyos. Si San Pablo po ay meron din pong kinabubuhay na pinagkakakitaan yan. Ano po yan? Yung paggagawa po ng tolda, sa panahon niya. Ayan po yung kanyang pinaka-negosyo nung panahon na yun. Hindi naman masasabing negosyo, kundi isang gawain na doon niya kinukuha yung kanyang pangangailangan. Meron siya. So, ganyan din po sa atin pong buhay. Pero hindi naman po natin hinahangad na kung tayo po papasok mayroong material sa ating pag-spiritual, kadalasan po kasi nalalansi tayo Dati, nag-spiritual tayo at saka may material. Ngayon, nagkakaroon po ng disbalance o imbalance kung sakaling nandito na po, na-outbalance na po, pag bumibigat na po yung material, medyo dumadami na po yung dating ng material, mga minamahal namin taga-subaybay, ay yung spiritual po naapektuhan po. Pag bumibigat na po yung material, yung spiritual unti-unti na po naglalaho. Ayan po yung pinaka-lansi naman sa atin pong buhay. Katwiran na po ng tao yan. Na pagka yayain natin sa isang paglilingkod sa ating pong buhay na sa realidad ng ating buhay sa ngayon, mga minamahal na taga-subaybay. Sa pagyayaya po natin sila, sasabihin ng iba, kung puro ka sa Diyos, paano ka mabubuhay? Okay, nandun na po tayo, O sige. Pag nandyan naman po ang hanap buhay na, at dumami na po yung pera, ito na po ang problema. Marami na po tayong nakita, marami na po tayong naobserbahan, Noong mga panahon na ang tao, isang tao, siya po medyo okay pa lang sa material na bagay, hindi medyo kinakapos pa nga. Nandiyan po, malapit na malapit sa Diyos material spiritual ang takbo ng buhay niya. Nung bumigat yung pasok ng material na bagay, eto na po. Nahihirapan na po yung spiritual niya. Sabi nga po, mahirap na po siyang lapitan. Mahirap na rin pong hagilapin. Kaya ganyan na po yung nangyayari sa buhay natin. Kaya meron po tayong tinatawag na spiritual balance o mystical balance sa ating buhay. Na hindi naman po inilalayo sa atin na tayo merong material na bagay at meron tayong spiritual, pero bantayan po natin ang bawat bahagi po nito. Meron naman po kasi sa atin pong obserbasyon, sa iba po nating pag-aaral, na
Meron naman mabigat na mabigat ang spiritual. Ano po? Ayaw na halos lapitan yung material. Yun po nga po, ang tawag doon? Offset siya, no? Brother Rico. Hindi timbang. So, yung pagbigat po ng bawat bahagi po, ng material o spiritual, hindi po sang-ayon yan sa hinihingi po ng ating spiritualidad, ng ating buhay spiritual. Ano po? Kaya, balanse lang po tayo. Ano po? Kung bumibigat ang material natin, dagdagan po natin yung ating spiritual. Kaya meron po tayong bahagi rito, spiritual para sa Diyos. Itong dalawang to, hingin na po natin ng paliwanag kay Brother Eddie. Yan eh. Kaya kung tawagin ito, batas ng Ebanghelyo, ng pangangaral ng Ebanghelyo. Ang batas ng isang mangangaral ng Ebanghelyo, dapat siya may pakinabang. Pero hindi naman gano'n si San Pablo. Kaya siya, nagsikap siya. Kaya dito naman sa ating pag-aaral, sa pinag-aaralan nating pagpubuhay maka-Diyos, yung salitang renunciation is the most deceptive praise. Yung salitang pagtatakwil, isa sa pinakamandarayang salita na nabibigyan ng misconception, nabibigyan ng misinterpretation. Akala nila, baliwala ng material, baliwala ng lahat ng at papasok ka na sa talagang total renounce. Hindi naman ganon. Dahil nga meron katulad ng binabanggit na ibang ni Brother Ronnie, yung timbang na pamumuhay. Yung timbang ang material, timbang ang spiritual, maglalagos ka sa pagitan ng material at ng spiritual. Dala-dala mo ang layuning makapangaral. Dahil kung hindi mo naman maipangaral ang iyong pinag-aralan, baka naman bandang huli, pagdating sa timbangan, ikaw naman ang matakwil. Sabi ni San Pablo, baka pagdating ng panahon, ako naman ang matakwil. Ito sabi niya. Sa mga tuwid ako'y tumatakbo, hindi gaya ng nagsasapalaran. Ako'y lumalaban, hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Subalit, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil. Baka pagkatapos ng aking pangangaral sa iba, ay ako naman ang matiwalag. Ako naman ang matakwil matapos yung mangaral. Dahil doon sa hindi pantay na pamumuhay. Kaya siya, at the same time, nangangaral siya ng Ebanghelyo, at the same time, naghahanap buhay siya, katulad na yung pinanggit nyo kanina, Brother Ronnie. Gumagawa siya ng mga tolda. Hindi niya inaasa ang kanyang kabuhayan doon sa batas ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kundi siya, meron source of income, pinahihirapan niya ang kanyang sarili para maging isang buhay na halimbawa ng pagiging apostol. Yun ang hindi katulad ng ibang na Ebanghelyo. Katulad, nagaganap din naman ngayon yan. Meron taga-plancha, meron talagang asa sila, nabubuhay. Ang kanilang buhay, binubuhay sila ng Ebanghelyo, ng pangangaral. Diba? Libre kain, libre ilaw, libre lahat. Libre everything. Ba si San Pablo hindi. Siya, lahat ng kanyang pangangailangan, pinaghihirapan niya upang maging isang magandang halimbawa sa mga mananampalataya. Bagamat meron siyang karapatan. Kaya sabi niya, wala ba akong karapatan na uminom o kumain o magsama ng babae na kapatid na katulong. Meron siyang karapatan. Kung pangangaral lang ang pag-uusapan ng Ebanghelyo, mas higit ang karapatan ni San Pablo sa haba ng kanyang nilakbay na pangangaral. Pero hindi niya ginawa yun. Bakit? Sinupil niya. At baka bandang huli nga naman, mawalang kabuluhan ang kanyang paghihirap. So, ganun din naman ang ating pinag-aaralan. Hindi ko mo tayo nag-aaral ng buhay ng tunay na maka-Diyos o mistisismo. Iniiwan natin at hindi na tayo naghahanap buhay. Hindi, naghahanap buhay nga tayo. Nagtatrabaho tayo. Diba? Naghahanap tayo. In fact, meron sa parte ng Juventus yan, yung makutang buhay maka-Diyos yung a mystic has not yet lost his personal affiliation to man Oo. Diba? Meron din siya material means. So... Meron. Katulad natin, isang halimbawa na nga tayo.
andito tayo, nangangaral, meron tayong mga Rosary Crusade sa mga baryo, kung saan-saan, nag-apostolate tayo. Pero hindi natin nakakalimutan na tayo merong mga pamilyang pinakakain. Pero hindi na rin tayo bilanggo na rin tayo ni Kristo. Bilanggo tayo ng Ebanghelyo. Ayan. Ano man Pero, natin. pero yung karapatan ng pagiging ng Ebanghelyo, hindi natin ginagamit. Hindi natin inaasa ang ating buhay dahil doon sa Ebanghelyo. Hindi natin ginagamit ang Ebanghelyo para sa kapakanan ng ating sariling tiyan o para tayo kumita. Hindi. Kundi yung ating kakayahan, yung ating pangangailangan pangkatawan ay ginagamit natin sa pamamagitan ng ating pagtatrabaho. Kaya yung material natin nagagamit pa rin sa spiritual. Spiritual naman para sa Diyos. Yung spiritual Ang para. kaluluwa naman nakatuon naman para sa Diyos. Hindi natin iniaasa. Kundi pinaghihirapan natin ang bawat ating pinag-aaralan. Para din po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, kung ano po kayo, ganun din po kayo mga inyong mga lingkod. Wala pong pareho lang po tayong naghahanap buhay. Pareho. Baka isipin nila, may pangangaral naman, hindi ba naghahanap buhay yan? Hindi po, naghahanap buhay. Naghahanap Kasi buhay po kami. itong pinaka-center subject of bottom line dito yung kalagayan ng material na itinutulong ng tao rito kay Pablo, kung meron man hanggang sa kasalukuyan, iyan natin sa update natin. Universal ang kalagayan dito nung mga sample ko yung mga kaparihan natin sila yung mga hinanap ng karin ng langit at bilang karagdagan binibisa ko ng Diyos yung mga pangailangan ng pangkatawan Yun ang karapatan ng Ebanghelyo yun ang Ebanghelyo, di ba? Kaya sila man kasi binubutasan sila yung mga sectarians, no? Hindi. Sila rin ganun din naman kasi nakatira sa simbahan sila dyan, sila stay sila dyan Pero bago po natin pasukin yung magandang topic na po na yun, biglang daan po muna natin ang paalala ng ating Oo. This is Archbishop Fernando Capalla. I am requesting everyone to listen to Radio Maria Philippines because this is the will of the Church and of the Mother of the Church, the Blessed Virgin Mary. And I give you now the blessing in the name of Jesus, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So sana wish ko po na mas lumawak pa po ang nararating ng mga programa ng Radyo Maria sa ang sulok man ng Pilipinas. Nagbabalik po ang tunay na buhay makadiyos at kayo patuloy pa rin sumusubaybay sa Radyo Maria Philippines, bringing Christ into your home. Tuloy po natin yung topic dun sa mga fathers natin. Yung kanina nga, yung justify natin sa harap ng Diyos, sa totoo lang, hindi biro magpari ka. Para mag-complain lang yung natang ng vows of poverty, chastity, obedience, saka celibacy. Yung pinakamatinding kaligayahan ng isang tao sa lupa, pinasakupan na celibacy. No? Ang epekto niyan, ang Diyos hindi nagkakabay sa kanila, yung pinaka-merito nila meron sa simbahan kompleto niya kasi nga, yung bilang karagdagan. At hindi, para po sa kalinawan ng mga tagapaginig po natin, ang atin po mga kapari, may mga kongregasyon po yan. Kaya nakita, hindi po yan umaasa sa atin, Point ko dyan yung mga offering ba? May nag-offer sa nila. Kaya. Saan na napupunta yun? Hindi kaya sabihin, mag-offer, si Pablo sabi niya, magbigay man kayo, ano yan okay lang yan kasi dapat lang kasi mga lingkod Yun ang pinupunto ko na may mga offering mag-offer ka, dapat in-offer mo ng malinis yan dahil in-offer mo sa Diyos yung kasangkapan ng simbahan, may mga pare dyan. Yan point ko rito. Pero hindi yan. Hindi yan, in-offer. Pero hindi umaasa Kaya sa mga simbahan doon. mga donors naman, sana matilipot sa ating mga kaisipan yung kalinisan ng isip na tayo, pag nag-donate tayo, ituloy natin sa Diyos natin binigyan ang kasangkapan namin mga naglilingkod mga sa simbahan. Meron din sa mga pulubi na mga gumagala sa paligid. Kaya nga po yung ating po mga kapatid na kaparian, meron po silang mga institusyon na
itinatag at diyan po inilalagay po nila diyan yung mga kinikita po ng mga eskwelahan natin na mga Katolika Ngayon, regarding doon sa donation na sinasabi, maano ko naman, baka ma-misinterpret ng ating mga kapatid. Nabubuhay din po. Hindi po. Yung donation natin, hindi po hinahawakan ng ating mga kaparian yan. Meron pong humahawak na isang komite na siyang nangangasiwa. Ginugugol sa pandaigdig Ginugugol na ano po. Ngayon, yung kakanin naman, by normal lang pakanin natin yun. Dahil nakatira yun. May batas naman yun. Pero hindi sila nakikinabang diyan sa mga donasyon na yan. Nakatulad ng binabanggit nung isang tao na ngayon ay pinangangalandakan na kayo mga pare, nanghihingi kayo ng ganyan, hindi po ganoon. Ang lahat po ng donation, pumapasok po sa simbahan niya at ginagamit naman para sa pangangailangan ng simbahan. Bahay sa ilaw, bahay sa tubig. Ayun po, yun nga po natin po pinaliliwanag sa mga tagapakinig po natin yung parting yan na malinis po ang ating kaisipan sa pananaw po na tungkol po sa material na bagay na umiiral po sa ating inang simbahan po. Hindi po sapagkat kung paano po si San Pablo nagkakaroon po ng hanap buhay, ating po mga kapatid na mga kapatid, mga nagtatrabaho rin po yan. May mga teacher nga po yan, nagtutulong po sa mga eskwelahan yan. Po? Tsaka yung mga kumurso ng pagkapare, sa totoo lang, mostly, may mga kaya mga pamilyang... Hindi ka naman pwede, may mga don. Oo. Nung araw kasi akalaan ka, hindi pa ako masyadong malawak sa spirito. Akala ko, mga nagpapare, mga sponsor. Hindi pala, karamihan pala nagpapare pala, no? May mga mayamang pamilya rin. Ganun para iwanan mo yung kayamanan ng pamilya mo. Siyempre naman. Ano na yan, madalas nang nangyayari yan. Kamukha nila, di ba, San Francisco Assisi, ano ba? Di ba, Ang mayaman. kabuhayan, i-donate nga nila sa simbahan. San Agustin, di ba, mayaman din tao. So, yan po yan, sa atin pong paksa na ito na material para sa spiritual naman para sa Diyos, po. So, ito po yan, naghahanap buhay po tayo para sa spiritual natin at ito namang spiritual natin, buong puso po nating iniaalay sa Diyos to, po na tayo, bigyan niya ng malakas na pangangatawan, magdasal tayo para po itong ating paglalakbay sa buhay na ito, kasama po ang ating mga mahal sa buhay, ang ating pong kapwa, ang atin pong dakilang hangarin sa Diyos, atin pong malampasan ang lahat ng mga sabukay po, ng mga pagsubok sa atin pong paglalakbay. Sabi nga po, hindi po tayo ligtas sa lahat ng mga man pong mga spiritual na yan, ng mga tawag ito, mga kalamidad, po. Pero tayo po ay kumapit sa isang panalangin, po, na tayo gabayan ng mahal na ina at patibayan po ng Espiritu Santo sa ating paglalakbay. Dahil ito pong ating paglalakbay na ito kasama po nga ang ating material na buhay. Yan po isa sa mga napakahirap nga po. May dala kang material na bang ikaw ay nag-i-spiritual, po. Mabuti na nga lang po, nandun ka sa isa, wala kang intindihin. Pero yung material spiritual ang hawak mo, hindi po yan, mabigat pong gawain nito, po. So, manalangin na lang po tayo na ito pong ating pag-spiritual at pagmamaterial, maging balanse po lagi, po. Hindi rin po mainam na ang spiritual po natin masyadong mabigat. Ang tingin na natin sa material, kasalanan. Po. So, ito po yan. Kaya po, sa ating pong nalalabing oras, bibigyan po natin ng daan ng kasagutan dun sa mga text natin. Ano po ba ang text natin, Sister Marjorie? Ayun po, mula po sa 8090, sabi po niya, Good PM, Radyo Maria. Gusto ko lang pong itanong ang sinabi ni Brother Rico, kung ang pagiging matuwid ay nangangahulugang hindi masama at hindi rin mabuti. Ibig sabihin po ba na ang pagiging matuwid ay pagiging immoral o walang pakialam kung masama o mabuti ang ginagawa ng isang tao? Si Jose na kabiyak ni Maria ay tinawag na matuwid sa mga ebanghelyo. Ibig sabihin po ba ay hindi siya masama at hindi rin mabuti? Yung paksang yan, yung masama at mabuti at matuwid, Maraming salamat sa Diyos at first time, merong texter na ganito, Yan, kung sino ka man, brother, sister, sasumin niyo ko pa paano, sumati ng karunungan. Ganyan to sa ang
ang kalinawa noon, sagot na niloloob dito sa kanya. Yung masama't mabuti, hindi siya isang proseso para sila ay hatulan natin o meron tayong panigan sa dalawang yan. Hindi yung para i-abandon natin, hindi para mawala tayo sa ganyang klase pamumuhay, no? Kasi it's just normal ng tao sa mundo nasa masama't mabuti ang pamumuhay, no? Ngayon, pertaining to matuwid, kasi ito matuwid, meron specialty to Ang mga nagiging matuwid na tao, sila yung mga nagsisimula sa God's calling, napupunta sa nagsisimula sa holiness hanggang sa perfection, matuwid na pamumuhay, matuwid na pagtingin sa Diyos. Meron siya tinitingnan Meron siya sinusundan na direktor ng buhay niya, yung mga matutuwid na tao, katulad din sa Lucia binanggit mo. Ang klase ng mata ng matuwid, hindi na yung dalawang mata niya na nakakita ng paligid na masama't mabuti, kundi yung kanyang isip ay balot ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Yun ang ngayon ang sumusunod doon sa gusto mangyari ng Diyos sa kanyang uri ng pamumuhay na kung paano siya mag-isip, magsalita at gumawa. Pero hindi siya direct na sinasabi na para walang kwenta na yung masama't mabuti. Hindi nandiyan talaga sa mundo yan. Kaya lang, yung matuwid na pamumuhay na yan yung nagsisimulang bumitbit dyan sa dalawang yan. Hilahin yan from natural life na nakakilala mo na mabuti, masama't mabuti. Makita yung isa pang klase na pamumuhay na nagsisimula sa holiness patungo sa tinatawag na righteousness, yung matuwid na pamumuhay. Pero in any case, anyway, kinuha ko nga pala number mo, sister or brother ka man, siguro magkakaroon tayo ng mga texting time, maganda, alang-alang sa kaluluwa ng bawat isa. So, may karagdagan po kayo, Brother Eddie, sa natanong po kay Brother Rico. Oo, dahil ang nakalagay dito, magiging immoral ang tao. Pagiging immoral, walang pakialam. Wala siyang pakialam sa mundo. Pag siya hindi na nakakalam ng masama't mabuti, yun ba'y nangangahulugan na siya immoral na, wala na. Kahit ano, pwede. Hindi. Hindi siya matuwid nun. Hindi walang katuwiran. Bastos ang laban. Hindi po siya matuwid nun. Hindi na tinutukoy na huwag kang makaalam ng masama't mabuti. Hindi yun. Pag sinabi natin walang masama, walang mabuti, everything goes. Ganun ba ibig sabihin ng Panginoon? Hindi po. Ang pagiging matuwid, katulad na sinasabi ni Brother Rico, yung makatarungang pamumuhay. Makatarungang pamumuhay. Hindi masama, hindi mabuti. Kumbaga makatuwid, makatuwiran. Kaya meron salitang katuwiran. Matuwid. Pag sinabi natin hindi ka nakakalam ng masama't mabuti, iniisip mo yon, baka gawin mo lahat ng gusto mo. Hindi ba? Pwedeng mandukot. Pwedeng kung ano. Hindi ganun ang tinutukoy. Meron tayong panuntunan bilang tao, bilang may isip. Huwag natin isipin na kung mo sinabi, mag-aasal hayop na tayo ba? Hindi ganon. Makahayop na buhay yun pag ginawa natin. Hindi po ganon. Yun lamang po. Sana po sa mahal namin mga taga-subaybay, kayo po, higit po sa nag-text, sana po nagkaroon po ng kalinawan sa inyo yung kahulugan po ng pananalita po ng isa nating kapatid sa Himpapawid, tungkol po sa salitang mabuti, matuwid, at yung masama. At dito nga po, tinutukoy nga po yung matuwid, na ang isang taong matuwid, hindi po siya humuhusga, sa isang taong masama at sa isang taong mabuti. Yun po ang ibig pong iparating sa atin ng ating kapatid, dito. Katulad po nga ng Ebanghelyong binasa natin na nakaraan, na sabi ng Panginoon doon, sabi niya, maging katulad kayo ng inyong amang nasa langit, na nagpapasikat ng araw sa mga masama at sa mabuti. Okay. At nagpapaulan sa mga makasalanan at hindi. Ganun po yan, matuwid. Binabanggit po rin yung negative and positive side na namamagitan yung matuwid. Maging katulad tayo noon. Hindi naman po para maging, huwag na po natin pansinin yung
yung masama pabayaan na lang po. Hindi po. Hindi na po natin sila pwedeng hatulan sa parting yan kapagkat meron pong bahagi na ang isang masama nasasabi lang po masama ng ibang tao, pero ang bawat isa po ay may kanya-kanyang katwiran, may kanya-kanyang karapatan na ipakilala ang kanyang sarili at karapatan. So, yan po yung mga naging kasagutan po ng ating kapatid at nawa po sa texter natin. Meron kasi nababol. Meron kasing, siguro yung si brother o sister siya, siguro yung sa episode natin ng kay Abel at Seth, siguro yan Kasi yung flow ng doon, ng episode ng, meron pinakikitang klase ng pag-iisip at pamumuhay, yung mga matuwid Hindi para i-offend yung masama at mabuti dyan. Hindi. Di ba? Kaya kasi may supporting gospel naman dyan, ganito Anong gantimpalangan yung matata mo o makakamit kung kayo umiibig lamang sa kapwa nyo mabubuti? Yun yung mga good, no? Hindi ba mga masasama ay marunong din umiibig sa kapwa na makasalanan? Yung mga bads naman yun. So, hindi yung bad tsaka good ng dyan Yung tinuturo niyang klase pamumuhay, yung holiness Kaya ang holiness masyadong mystery sa tayo, true meaning ng holiness, di ba? Yung sa akin lang naman yun. Tama yun. Pero pagkakabanggit niya dyan, Immoral oh, Para bang kung may nakakitang ganyan, kung hindi ka nakakalam ng masama, ayaw mo ng masama, Pabayaan mo na lang. Hindi ganon. Hindi po gano'n yun. Hindi po. Pinakikilala po natin dito yung buhay lang na matuwid. Na tayo po hindi po humahatol sa masama at sa mabuti. Lahat ay binibigyan natin ng katwiran ayon sa So, salamat sa text niyan Praise the maraming Lord Maraming salamat sa iyong pagte-text. Sana dalasan mo pagte-text para tayo umunlad. Opo. Kung mayroon pa po kayong mga iba pang katanungan, welcome po sa Welcome. pagte-text po sa aming Thank you po. Ayun. At amin din po kayo inaanyayahan sa aming Facebook page. Pag-search lamang po ang Mysticismo, pakilike lamang po ito at yun na pong makikita ang aming mga ibang paksa. At gayon din po sa youtube.com, pag-search lamang po ang title ng paksa ng Mysticismo, material para sa espiritual para sa Diyos. At inyo na pong mapapakinggan. Maraming salamat po. Mga pong bati po, meron po tayo. Kayo lagi namin binabate, mga kapatid. Sali kayo dito. Mike. Si Brother Mike Mendoza dyan sa Yabutan. Ikaw laging makakala mo wala na. Mayroon pa. May inyo kapayapaan. At ang pagbati rin po sa ating po mga tagapakinig dyan sa Sambales, sa Bataan at sa Bulacan po. Brother Jimmy dyan, nandyan po. Brother Nanding Soriano. Maligayang pakikinig po. Sumayin niyo po ang kapayapaan. At ganyan din po ang atin pong pasasalamat sa lahat po ng mga tumutulong at sumusuporta po sa himpilan po ng ating mahal na ina, Radyo Maria. Saan man po kayong sulok at panig ng mundo ng Pilipinas naroon, maraming salamat po. At ganyan din po ang ating pasasalamat sa ating pumbutihing direktor na si Father Raymond Cruz sa patuloy niyang paggabay po sa ating programa dito po sa himpilan po ng ating mahal na ina. At sa technical staff po na gumagabay po sa atin, maraming salamat po siya. Binabati ko po muli si Sister Wendy ng San Miguel Sister Brenda, sumayin nyo ang katyagaan. At kami rin po kay Sister Merly Ibanez na namimiss na po namin kayo dito sa radio station. Wow. At muli po, ito po ang programang Mysticismo na pansamantala pong nagpapaalam at nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Dito po sa ating himpilan po ng ating mahal na ina, ang Radyo Maria Philippines, bring Christ into your home. Sumayin niyo po lahat ang kapayapaan. At sumayin nyo rin